Salamat po, Lord, sa revelation na kung sino ka sa aming buhay. Marami pong salamat sa revelation na ang Holy Spirit is our guide. He is our mentor. He is our leader who leads us into all truth, and the truth sets us free. The Holy Spirit is our teacher who teaches us all things. He gives us wisdom and revelation, knowledge, understanding, and insight so that we don't make mistakes, so that we don't sin in Jesus' name. Para po, we will live a life that is worthy of you, fully pleasing you, bearing fruit in every good work, being strengthened with might by your glorious power, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, who has translated us, Lord, from the kingdom of darkness and conveyed us to the kingdom of the Son of your love. Ito pong sinabi niya dito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Are you ready? Are you ready for spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. Your life will be complete and perfect because the anointing is the very life of Jesus flowing through you. Kung gagamitin mo yung anointing na yan, gagaling, yayaman. Like sinabi nga ni Pastor, na born again lahat ng kanyang family members. Pati yung mga devout Catholic na tangay. Ano yung tawag dyan? It's the anointing. And the saddest and most tragic thing in life is not to experience the very presence and power of God that is already sitting on the inside of you. Yun ang pinakamalungkot, pinaka-tragic. Pinaka-tragic yan. So, ang conclusion ko, ito. Ito yung as we worship and praise God, as we declare the Word, as we meditate in the Word, as we pray and obey God's will, daily, we will not only become like Jesus, but we invite the Holy Spirit to be with us, to comfort us, to direct us. He will give us answers to our prayers. He will help us feel God's love and bring feelings of peace and joy into our hearts. He will give us wisdom and understanding to receive the God-ordained house supernaturally that God had already prepared for us from the foundation of the world. So kung gagawin natin ito, itong in-explain ko sa inyo, paulit-ulit, pinipreach ko yan, the anointing will be released to bring about answers to your prayers. Amen. May natutunan ba kayo? Amen. Anyway, may mga anointing oil kayo dyan. So, i-ready natin. Magpipray tayo. Symbolic yan ng power ng Holy Spirit na pupunta sa atin. So, yung mga pagpipray natin, i-ready ko lang. Si Sister Rosel Camo, Sister Maris, ang daddy niya. Tapos Sister Lisel. Pagkatapos Sister Gina. Okay. Darating ang time, alam nyo, paglalagablab ang tayo, wala nang lalapit sa akin para magpa-pray. Kasi kayo mismo ang magpipray. Kayo mismo talaga ang sasabak. Pagkatapos, tuturuan nyo yung mga tao. Kasi ito yung purpose ni Lord, is discipleship. Ma-equip kayo. Pag alam nyo na, may matindi na yung knowledge, matinding relationship, kayo na, sasabak na kayo. Katulad ng ginawa ni Pastor. Di maaaring hindi ma-born again. Ganyan na. That's the anointing at work. Amen. Ay, sister, sana hindi na natin sinabi yung pangalan niya.
na nais ka. Okay. Pero naintindihan niya, after I preached, naintindihan ba niya kung bakit siya na-scam ngayon? Actually, hindi lang siya ang na-scam. Napakarami, thousands and thousands of people ang na-scam. Meron akong kilala, pastors sila, mag-asawa pa, they invested 3 million pesos sa isang network, whatever, ano ba yung tawag doon? Yung parang pyramid na ganyan. Pagkatapos, naka-receive sila ng tigi 80,000 for 2 months. Akala nila, all the way yan, marireceive nila. Tapos wala. 3 million ang in-invest, 160,000 lang ang bumalik na wala, na scam. So, usong-uso yan. Dami-daming na scam. So, kailangan lang bago tayo mag-invest, pagpipray natin sa Panginoon kung will ba niya talaga mag-invest tayo or hindi. Kasi ika-guide tayo ng Holy Spirit. Amen. Okay, so magpipray na tayo. Heavenly Father, maraming pong salamat dito sa opportunity ibinigay niyo sa amin. Lord, mag-fellowship with one another. Sabi niyo po, with one accord. And as we pray, talagang kumbaga ma-release ang power ng Holy Spirit sa amin to bring about itong mga manifestations o itong mga answers to our prayers. Sinabi niyo po sa inyong salita, Lord, na as born-again believers, we are supposed to be endued with power. At ito ay makikita ng lahat. Si Papa, alam mo sa kanila, because itong mga anointed ay highly favored by God, by you. Papakita niyo po yan sa mga tao para ang mga tao magka-reverence sa iyo, magka-honor, magbibigay ng honor sa iyo, magbibigay, Lord, ng respeto sa iyo, magbibigay ng pag-ibig sa iyo, lahat ng hinahangad mo sa mga anak mo na inordain mo para maging anak mo nga sila, Lord. Na pinlano mo yan from the foundation of the world, na darating ang time, itong aming generation na to, talagang makikita namin ang pag-release ng anointing mo like we've never seen before. Itong pinangako mo, Lord, na magiging Solomon's Porch ang TCM or kahit sino pong ministry, gusto po namin talagang maranasan lahat na ang buong kaharian ng Diyos, itong buong body of Christ ay with one accord. Iisa lang ang aming pagnanasa. Iisa lang ang aming aim. Iisa lang ang aming goal, Lord. It is to please you and to obey your will. Yan po lang ang gusto namin ibigay nyo sa aming puso. Wala pong, kumbaga, walang envy, Lord. Walang jealousy, walang inggitan. Kami lahat ay mga anak mo. Dapat kami magmahalan. Dapat po kami magbigayan. Yan ang tinuturo nyo sa amin. To release the anointing, we have to understand what Jesus had done on the cross for us. Kung ano yung suffering, kung ano yung pain, kung ano yung klaseng death ang tinamo niya so that He can have us. Tanggapin namin siya as our Lord and Savior. We will not only be saved from hell, but we will saved from all our troubles, our suffering, our pain, our hardships. At sabi niyo po, pinangako niyo lahat itong mga blessings na ito, itong deliverance na yan, itong restoration of broken relationships, divine health and healing. In fact, hindi ako tumatanggap ng divine health and healing lang. Ang tinatanggap ko, Lord, ay talagang hindi na ako magkakasakit, which is divine health. Hindi na healing lang, hindi na kami magkakasakit. Dahil kung ang Old Testament ay binigay mo na hindi magkakasakit yung mga tao, pinalaya mo sila. During Passover for 40 years, kahit sila'y nagkasala ng todo-todo, they were walking round and round the wilderness, pero 40 years hindi sila nagkasakit and they were multimillionaires. Ganyan ang Diyos na sinaserve namin. Kahit anong sama namin, ang grace niya ay hindi na uubos, kung hindi lalo pang nadadagdagan dahil dun sa mercy niya sa amin. And that explains it, Father, bakit sa Holy of Holies nandun ang mercy seat dahil meron kang awa sa mga anak mo. At salamat po, Lord, hindi ka nagkukulang sa amin. Itong lahat ng pinangako nyo ay nandito na sa amin. It is all deposited in our spirit, waiting to be
released. Sino mag-release niyan? Kami po, Lord, as we obey you, as we pray to you, as we worship you, as we read the word, as we meditate and declare your word, Father, because by doing these things, Lord, we build our relationship with you. Ito po ang inaasahan nyo sa amin, Lord. Ito yung inaasam-asam nyo sa amin na ma-build namin itong relationship na gustong-gusto mo, Lord, na makausap kami. Gustong-gusto mong ibuhos yung pagmamahal mo sa amin. Gustong-gusto mong ipakita na ikaw ay talagang aming Abba Father, na hindi mo kami pababayaan. Kung kami nasasaktan, nasasaktan ka. Kung kami umiiyak, umiiyak ka. Awang-awa ka sa amin, Lord. Kasi hindi kami tigas-tigas ng ulo namin. Kaya salamat po sa pagtuturo nyo sa amin. Salamat po sa power ng Holy Spirit, sa anointing na naka-ready nang i-release namin lahat through the anointing oil na binigay po namin sa kanila. Right now, kung nandyan po sila, Lord, at nandyan ang anointing oil, binubuksan namin itong oil na to right now in Jesus' name. At ipinapahid namin ito sa aming mga noo. Pinapahid namin sa aming mga kamay. Pinapahid namin sa aming paa. Pinapahid namin sa bahay namin, sa mga anak namin, sa mga asawa namin, sa mga trabaho namin, kahit saan pinapahid namin. Kasi symbolic of the power of the Holy Spirit na makikita ni Satanas yan. Talagang he will just back off. Alam niya, yan ang boundary line. Hindi siya makakalapit sa amin. Salamat po, Lord, sa revelation na kung sino ka sa aming buhay. Marami pong salamat sa revelation na ang Holy Spirit is our guide. He is our mentor. He is our leader who leads us into all truth, and the truth sets us free. The Holy Spirit is our teacher who teaches us all things. He gives us wisdom and revelation, knowledge, understanding, and insight so that we don't make mistakes, so that we don't sin in Jesus' name. Para po, we will live a life that is worthy of you, fully pleasing you, bearing fruit in every good work, being strengthened with might by your glorious power, giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light, who has translated us, Lord, from the kingdom of darkness and conveyed us to the kingdom of the Son of your love. Ito po yung sinabi niya dito, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Ginawa na lahat ni Jesus yan para po makuha namin lahat itong mga blessings na ito. Pero turuan niyo po yung aming mga puso, Lord, na hindi namin tingnan ang blessings. Tingnan namin ang blesser. Kasi pag tinignan namin ang blesser, sigurado naman ang blessings. Pero mas matutuwa ka sa amin, mas maliligayahan ka sa amin, Lord, kung ang tinitingnan namin na ikaw hindi yung ibibigay mo. Turuan mo po kami kung paano gawin yun, Lord. Na ang mata namin, puso namin, tenga namin, kamay namin, lahat ng parte ng katawan namin ay nagsusurrender sa iyo right now. Katulad ng sinabi ni David, bless the Lord, O my soul, and all that is within us. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget all our benefits, who forgives all our iniquities, who heals all our diseases, who crowns us with loving kindness and tender mercies, who satisfies our mouth with good things, so that our youth is renewed like the eagles. Lord, tinuturuan po namin ang every part of our body, ang aming kaluluwa, tinuturuan namin na i-bless ka dahil ikaw ay kahanga-hanga. You deserve it, Father. You deserve all the praise and all the glory and all the majesty. Father, may prayer requests po kami dito. Ito pong, for example, kay Sister Rosel. Kung meron kang anointing oil dyan, Sister Rosel, yun muna yung shoulder. Ito po yung tinatawag na frozen shoulder in Jesus' name. O yung may problema siya sa knee na parang may sumasakit. Parang ano yan, may ligament issue siguro yan or whatever. So ito pong sakit na ito ay
hindi namin tinatanggap, Lord. Ay, naku, hindi po namin tinatanggap yan sa aming katawan at lalo-lalo sa katawan ni Sister Roselle. In Jesus' name. In Jesus' name. Pinapahid po namin itong oil. Symbolic of the shed blood of Jesus on the cross. Symbolic of the power of the Holy Spirit. Pinapahid namin ngayon to. And we declare that by the stripes of Jesus, Sister Roselle is healed. Yung shoulder niya, yung knee niya, they are healed in Jesus' name. Pinapalayas namin ang pain. Pinapalayas namin ang cause niyan. Pinapalayas po namin kung ano ang naging dahilan bakit merong manifestations na ganyan sa kanyang shoulder at sa kanyang paa. Ginagawa yan ni Satanas because he steals our health. He wants to destroy Sister Roselle. He wants to kill Sister Roselle. Hindi kami pumapayag. And that is why we have the anointing in Jesus' name. Marami pong salamat, Lord, for the healing of Sister Roselle. At salamat po din dito sa kanyang bagong perspective na trabaho or i-bless niyo po itong employer na to, Lord. I-bless niyo po itong bagong trabaho niya. Kung if it is your will, Father, it will be done. Kasi kami po ngayon, matututong mag-surrender. Hindi yung gusto namin, kung hindi yung gusto niyo. In Jesus' name. Lord, naging faithful na partner po si Sister Roselle. Ibalik niyo po lahat sa kanya. Siksik, liglig ang mga binigay niya sa amin sa TCM. Ito po'y nagamit ng gusto para sa kaharian ng Diyos all over the world. So salamat po, Lord, dahil binabalik niyo sa kanya, good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto her bosom. The measure that she gave out is the same measure that she would receive. Thank you, Father, for the life of Sister Roselle. Kay Sister Maris po, o yung daddy niya, nagkaroon ng prostate problem. In Jesus' name, may enlargement of the prostate. So, kinocommand ko itong enlargement ng prostate na to be removed right now from Sister Marie's dad's body. In Jesus' name, walang karapatan na lumaki itong prostate na to dahil wala siyang authority lumaki. Hindi kami nagbibigay ng authority kay Satan na to further cause more problems to tatay in Jesus' name. So, kinocommand po namin itong prostate, itong enlargement na ito na lumiit in Jesus' name, maging normal in Jesus' name, at hindi na po maging problema kay tatay yan from now on in Jesus' name. Marami pong salamat as we declare your word that by the stripes of Jesus, si tatay is healed of this prostate enlargement. Amen. Ito pong si Sister Gina Venancio, mayroong growth sa breast. Well, ako, hindi man growth lang yung sa akin, cancer, pero nawala, talagang naubos, talagang natupok siya, nawala siya, walang natira. In Jesus' name, lahat kami magkakapatid nagkaroon ng ganyan. Although, nung hindi pa kami mga born again, nangamatay ang aming mga auntie, whatever, dahil sa breast cancer, pero nung naging born again at nakita namin ang aming authority over sicknesses and diseases, including cancer. So, doon, magmula noon ay gumaling ang aming mga sakit. Marami pong salamat sa authority binigay niyo, Lord. Especially dito ngayon kay Sister Gina, nire-release namin ang healing anointing right now kay Sister Gina, in Jesus' name, na tinutupok nitong power ng Holy Spirit, itong growth na nasa breast niya right now, in Jesus' name. Tinutupok niya right now, in Jesus' name. Marami pong salamat because kung si Sister Gina po, pagpapatuloy niya ang pagdideklara ng salita niya, pag-meditate na magaling na siya, as a man thinks in his heart, so is he. Siguradong mawawala ang cancer na yan. Hindi pwedeng mag-thrive ang cancer sa katawan ng anak niyo, Lord, na naniniwala sa healing na binigay through the death and resurrection of Jesus. Marami pong salamat sa complete healing ng breast ni Sister Gina at buong parte ng kanyang katawan. Si Sister Ann Valencia, yung asawa po niya, Lord, very faithful sa amin pagbibigay ng tithes and offerings, whatever, dito sa aming ministry, Lord, at nakikita niya po. Wala kaming ginagalaw dyan. Yan ang lahat ay pumupunta sa ministry. In Jesus' name, marami pong salamat dahil sa pangako nyo dito sa
na kapag what you sow is what you reap. Sabi in Jesus' name, Galatians 6:7. Maraming salamat. Right now, ang anointing nagpo-flow dito sa pera niya. Pinagkakatiwalaan niyo sila, Lord, nakita niyo na pumapasa sila in Jesus' name na talagang mabilis pa sa 4:00 ang gusto niyong itulong sa pamilyang ito dahil sa faithfulness nila sa ministry. Marami pong salamat. Dinideclare ko po na katulad ng pag-declare ko dito sa aming mga ibang partners, siksik-liglig, umaapaw ang ibabalik sa kanila. I declare that you will supply all their needs according to your riches in glory, not only according to your riches, but according to your glory. Not only according to our need, but according to your riches in glory, in Jesus' name. That you will bless them exceedingly abundantly above all that they can ask or think. Itong Psalms 91, dinedeklara ko po sa buhay nilang mag-asawa. Lord, hindi pangkaraniwan ang nakikita ko sa mga mag-asawang ito. Marami pong salamat sa paggabay ng Holy Spirit. Release ko po yung anointing right now. The Holy Spirit has anointed them to preach the gospel, heal the sick, deliver the brokenhearted, cast out demons, raise up the dead, and set the captives free. Malamang pong hirap na hirap pang pag-iisip nila na talagang sila ay kaya nilang gawin yan. Pero alam ko, Lord, kikilos kayo sa buhay nila at sila ay mamamangha. Sila ay katulad po ngayong ma-equip, sila ang mag-equip in the future. In Jesus' name. Kay Sister Jen po, Lord, na-scam po siya. Hindi siya nag-inquire in your presence, Lord. Hindi siya nagtatanong muna before she would invest. Kasi napaka-importante po na ang inyong will be done instead of our will. Anyway, Lord, nawala na yan. Pero ang pangako mo naman, you will restore whatever the swarming locust has eaten in Jesus' name. Sabi niyo, you will restore 7 times more. Kung ano yung nawala sa kanya, naintindihan niya ang kaharian ng Diyos. It's all supernatural. Kung ano yung nawala sa kanya, babalik niyo siksik-liglig, umaapaw. Maraming pong salamat, Lord, dito sa buhay ng Sister Jen. Mag-uumpisa siya talaga dito sa paano siya lalaki, paano siyang lalakas, kung paano, Lord, makakakita siya ng mga supernatural signs and wonders and miracles sa kanyang buhay at mamamangha na lang ang mga tao all around her. Marami pong salamat lahat po ng nag-join sa Inner Circle Group. Pinagpipray ko po lahat sila ngayon, Lord, na ma-fulfill nila ang God-given destiny, purpose nila, Lord. Sasabak sila sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga tests na dadaanan nila dahil alam nila, nakatuon ang mata nila sa pangako mo lang, sa salita ng Diyos. Wala na silang ibang titingnan, Lord, kung hindi ang salita mo. In Jesus' name, lahat ng utang na meron sila, kinakancel ako in Jesus' name because you have already canceled the certificates of debts by nailing them all down on the cross. Lord, ilang beses nyo na pong pinakita ito sa akin. In Jesus' name, nililis ko po yung anointing sa kanila right now to be cleared of all debts, lahat ng utang. At lalong-lalo na, Lord, yung prayer namin, di lamang po sa kagalingan, restoration, o kung ano-ano po. Kung hindi, dahil ang topic po namin is how to receive their ordained, God-ordained house. Lord, pakita nyo kung sino kayo sa kanila, na kayo ay Diyos na hindi nagsisinungaling, na kayo'y totoo sa inyong salita, that you will never leave them and you will never forsake them. You will always remain true to your word. So salamat po, Lord, at magkakaroon ng maraming miracles and signs and wonders na makikita ang lahat ng taong nandito at ang kanilang family members na even wala dito ay makakapanood dito sa social media, marami, or even sa live TV. Maraming salamat po. We praise you, Lord. We magnify you. We glorify you. We love you, Lord, with all our heart and soul and mind and strength. We praise you in Jesus' name. Amen. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi,
Si Pastora Terry Cheng po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Cheng Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.